Assalamualaikum, kumusta ang Pakistan? Mababait ba ang mga Pakistani? Safe ba kayo dyan? Wala bang giyera? Mababait ba yung mga in-laws mo, yung mga pamilya ng asawa mo? Yan yung madalas na tanong sa akin ng aking mga buong pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan, lalong-lalo na nung bagong dating ako dito sa Pakistan. And lagi pa nilang sinasabi na pag-isipan mo mabuti kung talagang mag-stay na ba kayo doon, kung bakasyon lang o mag-for good na kayo. Kasi hindi mo alam ganito kasi yung nangyayari dyan sa Pakistan, ganito yung ugali ng mga Pakistani. Yun yung mga paulit-ulit na tanong nila na, alam mo yung napapagod na rin ako kakasagot sa kanila na wag kayong mag-alala dahil safe naman ako dito. At saka mababait lahat ang aking mga Pakistani family. Hindi ko rin naman sila masisisi kung yun mga katanungan nila, kung gano'n yung mga pinag-iisip nila. Kasi nga naman, pag nanood ka naman talaga ng mga balita, di ba, ang daming fake news, lalong-lalo na sa mga nangyayari na ang dami daw krimen, ang dami daw mga gera dito sa buong Pakistan. Which is, nung andito ako, doon ko na-realize na, alam mo, ibang-iba talaga pag nandito ka na mismo sa bansa nila. At ibang-iba din yung mga Pakistani na makikilala mo mismo dito sa bansa nila. Kaysa yung mga nandun ka sa ibang bansa, kasi ako galing ako ng Dubai. So, para sa akin, ang mabait lang, ang matino lang ay ang aking asawa at ang kanyang buong pamilya na Pakistani, wala nang iba. Pero nung nandito ako, doon ko talaga na-observe yung mga pagkakaiba. Parang sa ating mga Pilipino din, di ba? Merong mabuti, merong hindi, may maayos, may edukado, merong hindi naman. At meron din naman yung maganda ang buhay, meron yung katamtaman, at meron yung talagang walang-wala. Aside from fake news, ay dahil na rin sa mga, alam mo, mga Filipino na nakapag-asawa ng Pakistani and they're also doing vlogs, yun nga lang, puro negative din, puro mga reklamo din ang kanilang nagiging content, ang kanilang mga sinasabi sa kanilang mga videos na regarding sa bansang Pakistan and also yung mga biyanan nila, yung mga hipag nila, yung mga Pakistani family nila. Na pag sinabi kasi nilang, alam mo dito sa Pakistan, huwag kayong pumunta kasi ganito yung mangyayari sa inyo. Alam mo yun, wala kayong freedom dito. Naku, gagawin kayong katulong ng inyong mga biyanan. Tapos yung mga asawa ninyo, mag-aasawa pa yan ulit, kaya wala kayong magagawa. Yun yung mga ilan sa mga sinasabi nila na karamihan ay mga negative opinion naman talaga. Kaya ikaw, pag nanonood ka sa kanila, syempre katulad ko din, nung nandun ako sa Dubai, bago pumunta dito, pinapanood ko talaga yung mga Filipino vlogger who are also living here in Pakistan. Well, I can't blame them kung yun talaga yung na-experience nila dito. Pero ang sa akin lang, sana wag nilang lahatin. Pag sinabi mo kasing Pakistan, Pakistani, ibig sabihin lahat na sila. Hindi ba pwedeng sabihin mo na dito sa area namin sa Pakistan, ang aking Pakistani family, ganito yung mga nangyayari, nararanasan ko dito sa Pakistan. Imagine, mga 4 or 5 times yata ang Pakistan is bigger than Philippines. Marami pa nagsasabi na napakainit daw sa kanila, lagi daw may brown out, wala na daw silang mga makain. Ini-encourage nila yung iba na huwag na kayong pumunta ng Pakistan kasi ganito yung mararanasan ninyo. Sabi ko nga, I'm blessed, I'm very much lucky kasi yung mga sinasabi nila na mga negative opinion about sa bansa and about the Pakistani people ay hindi ko naman nararanasan dito. Alhamdulillah. Kung meron mang gera na napapanood nila, so it doesn't mean na buong bansa ay nagkakagulo na. Parang sa atin sa Pilipinas, di ba, pag may mga war sa Marawi dati, at saka merong mga problema sa Mindanao regarding about the terrorists na sinasabi nila or Abu Sayyaf, di ba wala namang hindi naman ibig sabihin is hindi na safe ang bandang Luzon, hindi na safe ang mga bandang Visayas or in NCR. Nabigyan ako ng chance, kami ni Hab, na nakapag-travel kami bandang northern areas of Pakistan and grabe, amazed na amazed talaga ako sa sobrang ganda. Dito sa Pakistan, any time of the month, pwede kang makakita ng snow. May lugar na nag-i-snow pa rin for the whole year. Kung gusto mo naman ng mainit, gusto mo naman ng disyerto, meron din sila. What if pagtuunan din nila ng pansin more the tourism? Siguro sobrang dami ng mga turista na pupunta dito kasi there's a lot of things to discover in this country. Napakaraming good news dito. Yun nga lang, ang mga tao exaggerated sila and mas binibigyan talaga nila ng pansin na i-spread yung mga bad news. Kaya nung gumagawa na ako ng vlog, ang dami kong mga nare-receive na messages na sinasabi na, totoo ba, nasa Pakistan ka? Saan ka banda sa Pakistan? Bakit dito sa amin walang ganyan? Sabi ko, kasi you still haven't explored the whole Pakistan. Kaya paano mo masasabi na ang Pakistan ay ganito, ang mga Pakistani ay ganyan? Imagine nga, di ba, sobrang laki ng bansa, sobrang dami ng populasyon. Aminin natin, lalo na sa mga ibang bansa, di ba, na doon talaga yung discrimination, hindi yun mawawala. Na pag nakakilala ka ng isa, ay iniisip mo na pare-pareho na ang lahat, which is wrong. Kasi tulad din natin mga Pilipino, meron talagang matitino
matalino, merong hindi. May mga mabubuting tao, meron ding hindi. May mga edukado, meron ding hindi naman pinalad na makapag-aral o makapagtapos ng pag-aaral. So lahat ng factor na yun ay nagkakaroon ng epekto or influence sa personality ng isang tao. And I know hindi lang ako kasi napakaraming masaswerte na Pilipina nakapag-asawa ng Pakistani and they're also living here in Pakistan. So yun lang, hanggang sa muli, Allah Hafiz!